Okay, magandang gabi po sa ating lahat. At heto po, pag-usapan po natin itong CIDG. Bigong-bigo sila kasi hindi nila nakita itong si Senator Bato de la Rosa. Panoorin natin yung balita na yan kasi itong si Senator Bato de la Rosa hindi raw natagpuan sa kanyang ancestral house at sa bahay ng kanyang kaibigan. Hindi ko maintindihan kung saan sila nakakuha ng impormasyon dyan. Bakit doon sila nag-search kay Bato? Mamaya pag-usapan rin natin yan kasi may mga pautot itong PNP CIDG. Okay? May bago silang script na naman. Konektado raw itong barilan sa Senado sa pagsibat ni Senator Bato de la Rosa, sa takas raw ni Senator Bato sa Senado. Konektado raw. Basing sa kanilang investigasyon ay konektado raw yun. E paano naging konektado yun? Kayo yung pumasok doon sa Senado, 'di ba? Anong kinalaman ng mga taga-USAA doon na pinasok ninyo? Nag-warning shot na nga yung USAA para kayo ay umalis. Okay? Kasi insulto naman siguro 'yan sa mga taga-USAA na ang trabaho nila diyan ay protektahan yung mga senador diyan, 'di ba? So, wag niyong pagbibintangan si Senator Bato na konektado yung putok. Ay nako, kung ano-anong mga ninyo, drama at gimmick ninyo. At last but not the least na ating pag-uusapan ay nagsalita na itong si Erwin Tulfo. In-interview siya dito sa On Point ni Pinky Web, okay? Yan pag-uusapan rin natin yan kasi makikita mo talaga sa interview nito ni Erwin Tulfo na walang alam siya sa batas. Oh, makikipag debate ka pa kay Senator Marcoleta. Ang layo mo, sir. Wala ka sa kalingkingan ni Senador Marcoleta. Okay? So bago ang lahat, like and share muna dito itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time na mga nanonood dito sa aking channel, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan, ha. Updated pa kayo dito sa ating mga trending na mga balita. Okay? Bago natin simulan, gusto kong magpapasalamat dito sa mga loyal na mga ang dami namang loyal. Halos lahat kayo loyal naman kayo sa akin dito na laging nanonood sa ating vlog, no? At unti-unti na tayong dumarami, guys. Grabe. Isang araw pa lang, grabe na ang daming nagsasubscribe sa atin, no? Mercedita Pastrana, hi Donmar TV, always watching from Alaska. Ayan, ma'am, ang giginaw dyan sa Alaska, ma'am. Ingat-ingat po kayo dyan. Erma Torno, ayan, hello po, watching from USA. Ayan, amping kayo dyan sa USA, ma'am. Ingat-ingat po kayo dyan. Ronnie Dadag, ayan, bakit ako hindi mo na shout out, idol? Taga-subaybay mo ako sa bawat vlog mo. Ayan, Sir Ronnie, ayan, shinout out na kita. Sana huwag ka nang magtampo. Hindi ko talaga ma-shout out lahat, sobrang dami. Good evening po, Sir Donmar TV. Julia Sugiyama, ayan, maraming salamat. Lagi itong nanonood si Ma'am Julia. Nelson Bolivar, ayan, good day Donmar, always watching your program. Shout out from Bacolod, Lanao del Norte. Ayan, sa mga kababayan natin sa Bacolod. Hello, Sir Nelson Bolivar. Busy Skyler, ayan, lagi itong nanonood dito. Good evening po, Donmar TV Vlog. Ayan, maraming salamat, Busy Skyler. Ayan. So, sa mga gustong magpa-shoutout, ha, comment lang kayo at babasahin natin yan. Pero hindi natin lahat yan mababasa, okay? Ito po, ano ba itong bagong pautot ng PNP CIDG na konektado raw yung barilan sa Senado sa takas raw ni Senator Bato? O, di ba? Dami nilang drama. Ito po, panoorin natin itong balita na ito at tayo magre-react. Planado at konektado raw sa pagsibat ni Senator Bato de la Rosa ang nangyaring barilan sa Senado. Ayon yan sa PNP CIDG. At live mula sa Camp Crame sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, paano nasabi ng CIDG na konektado ang barilan sa Senado at sa pag-alis ni Senator Bato?
Julius, matipid pang sumagot si CIDG Director Robert Morico tungkol sa koneksyon ng nangyaring pamamaril sa Senado at ang umano'y pagtakas ni Senator Bato de la Rosa dahil gumugulong pa raw ang investigasyon. Pero pagtitiyak ng ahensya, konektado ang dalawang pangyayari, lalo't indispensable o mahalaga ang naging kooperasyon ni Senador Robin Padilla sa pagpuslit ni de la Rosa sa Senado noong May 14. This is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. There was no attack sa Senate. Magkasalungat sina Senate President Alan Peter Cayetano Walang attack pero nandoon kayo sa loob. Paano naging hindi atake 'yon? Walang attack pero binugbog ninyo ang mga taga-USAA? Sablay naman yata yung argumento mo, sir. at PNP CIDG Director General Robert Morico tungkol sa nangyaring barilan sa Senado. Sa gitna ito ng mga lumulutang na aligasyon na konektado raw ang shooting sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa madaling araw noong May 14. Pero ngayon, malinaw na ang koneksyon para sa CIDG. Tignan niyo ba na yung dalawang event na yun ay may Ito yung naiisip ko dito sa anggulo na ito eh. Ipipilit nila yan ngayon, no? Sa tingin ko ipipilit nila yan ngayon na i-connect yung putukan sa pagtakas ni Bato. Para magmukha na kasalanan talaga ni Bato yan, kasalanan talaga ng mga majority members ng Senado. Ganun ang papalabasin nila. When in fact, ito lang yung argumento ko, paano naging kasalanan nila yun? Kayo yung pumasok doon sa premises ng Senado, binaboy na ninyo yung Senado, hindi na ninyo ginalang ang Senado. Di ba? Siyempre, trabaho ng USAA protektahan ang premises ng Senado. Basic yan, sir. Pinaka-basic yan. Di ba? Tapos wala namang warrant of arrest. Bakit nandun kayo? Doon pa lang sa mga argumento na yun, sablay na kayo. Pero alam naman natin, itong PNP CIDG na ito, hawak ito ng Presidente Bongbong Marcos. Hawak ito ng Malacanang. Siyempre, gagawin nila ang lahat. Siyempre, sino pang nag-utos? Tayo, in my opinion, inutusan talaga na sige, gawin nyo ang lahat para kasalanan na nilang lahat ng mga ni Bato, yung majority doon ng mga senador, gagawin nila. Alam nyo naman na nga sabi ng mga taong bayan, ano na ito? Silent martial law na ito ginagawa nila. Sila lang lahat tama sila sa ginagawa nila. Yan ang nakakatakot ngayon sa administrasyon. na yan doon sa pag-alis ni Senator De La Rosa sa Senado. So let me just say na, two incidents po yon. Yes. They are related. But the investigation is already with the Department of Justice. And I do not want to preempt. Samantala, lalo pang iginigit ni Morico ang malaking papel ni Senator Robin Padilla sa pagtakas ni Bato. By indispensable cooperation, it will not happen without him. Bukod kay Padilla, may 5 Yan si Robin Padilla, wala sa plano nila yan na kasuhan si Robin Padilla. Pero nakakita sila ng butas idamay na lang natin itong si Robin Padilla. Kasi part siya sa majority. At least kung mayroong warrant of arrest, aarestuhin rin natin si Robin Padilla para hindi makaboto sa impeachment. Yun ang analysis ko. Posibleng ganon ang script na naman nila. Di ba? So, anong masasabi natin sa kanila if ganyan sila? Ito yung type of mga officials na gagawin nila sa lahat ng makakaya nila ang kanilang power para po to silence those people na alam nyo na, no? Away politika. Lahat ng ito, kaguluhan ito sa impeachment ni VP Sara Kayo rin ang nagsimula nito lahat ang inirekomenda ng CIDG na sampahan ng reklamong obstruction of justice. Isa na rito ang babaeng security officer na kasama ni Padilla at Bato nang sumakay. Imagine that one Itong security officer ni Bato ba o ni Robin Padilla? Security officer yan, hindi yan politika Tinamay nyo pa sa kalukuhan ninyo. Hindi na kayo naawa. May mga pamilya yan. May mga pamilya yan.
May mga kamag-anak yan na siguro nagtatrabaho lang yan pero dinamay nyo pa sa mga kalokohan ninyo. Ganyan na ba talaga yung bansa natin sa Pilipinas? Hindi na kayo nakokonsensya basta lang makuha lang ninyo ang mga gusto ninyo. 'Di ba? Yan ang hirap sa inyo eh. Sila sa sasakyan, paalis ng Senado. Dati raw itong tauhan ng Armed Forces. Habang ang isa pa ay ang may-ari ng pickup na bumuntot at nagsilbi umanong backup vehicle sa pagsibat ni Bato. Anak daw yan ng tiyuhin ni Senator Padilla. Sa ngayon, may di bababa sa 4 na lokasyon sa bansa ang pinuntahan ng CIDG para isilbi. Tingnan mo, para silang mga tanga. Ito na, Angeles City, Pampanga, pinuntahan nila. Sa Bulacan rin, pinuntahan nila. Metro Manila, pinuntahan nila. Ang dami na nilang pinuntahan, hindi pa rin nila makita-kita si Senator Bato. Anong sinabi ko sa inyo? Matagal na akong laging nagsabi na hindi nyo talaga yan makita. Alam ni Bato yung kalakaran ninyo. Bato is part of the PNP. Noon, alam. Baguhin nyo naman yung strategy ninyo. Ang ICC arrest warrant kay De La Rosa. Posible pa raw yang madagdagan base sa maiimbestigahan nilang posibleng koneksyon ng senador. Sabi naman ng misis na Bato sa isang online post, siguraduhin daw na naaayon sa batas ang mga operasyon ng CIDG. Kung hindi, ay mag-self-destruct na lang sila. Totoo lang, naawa ko dito sa asawa ni Senator Bato eh. Imagine niyo na, binaboy na yung pagsalakay nila doon. Walang warrant of arrest ha, pero talagang sinearch daw. Di umano ha, sa balita noong kahapon. Nabasa ko yun ha. Oh. Pero giniit ni Director Morico na nananatili silang professional sa pagsilbi ng ICC warrant of arrest. Lahat ng butas na pwede naming Sir, paano naging professional kayo? Ano yung nabanggit ni yung asawa ni Senator Bato na pumasok kayo, nag-search kayo doon without your warrant? 'Di ba? Hindi yun being professional. Tapos, professional ba kayo? Nakialam kayo sa away politika? Sa totoo lang, kawawa kayo. Pagdating ng panahon na si VP Sara ang maging presidente, balikan talaga kayo dito sa mga pinanggagawa ninyo. possible leads ay ipupurso po namin. It is our duty and we will be exerting our very best effort. Samantala, ang tanong din ngayon ng marami, kung pinapanagot si Senator Padilla sa umunoy pagtulong sa pagtakas ni Bato, mananagot din ba dapat si Senate President Alan Peter Cayetano na nagmamay-ari ng sasakyan kung saan Tingnan nyo na. Dinamay pa si Senator Alan. Yung majority 13, kasuhan nyo na lahat para ubos. Di ba? Kayo naman hawak ninyo lahat eh. sumakay papunta sa Senado noong May 13 si De La Rosa? Sagot dyan ng CIDG. That question is outside of my paycheck. It's for the Department of Justice to evaluate. Sa ngayon, maraming senador sa minorya ang pinasusuko na si Bato. Si Senator Erwin Tulfo ayaw na raw pang himasukad ang kaso ni De La Rosa. Matanda mo siya, mas matanda siya sa akin. Alam niya ang tama, alam niya ang dapat gawin. Saan pinasdiktik? Buhay niya yun eh. Tulfo, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Senator Bato, I don't think kaya mong gawin. I don't think nasusuko ka. Ikaw, willing kang mag-surrender sa mga dayuhan? Alam mo, sa totoo lang sir, sa Bisaya pa sir, hilas kay ka sir. Hilas kay ka. Akala mo, alam mo yung batas? Mag-aral ka muna sa batas sir. Gusto niyang tumago, gusto niyang manlaban, etc. It's up to him. So, Julius, natanggap na ng DOJ ang file for recommendation mula sa CIDG kaugnay ng reklamo obstruction of justice laban kay Senator Padilla at 5 iba pa. Ngunit sinisiguro din daw ng CIDG na patuloy ang kanilang investigasyon at pakikipagtulungan sa DOJ. Samantala, kaninang alas 2 ng hapon, nagtungo ang Police Region 11 sa ancestral house ni Senator De La Rosa sa Santa Cruz, Davao del Sur. Pero sa site inspection lang daw ang ginawa nila roon at hindi naman nagtangkang magsilbi ng arrest warrant. Julius? Maraming salamat, Mobile Journal Jazz.
So, yun po ang ano yan. Pilit nilang kinokonek yan. Bahala na sila lahat yan. Ito, ah, ah, natagpuan ang ancestral house raw. Pero, doon pumunta rin sila doon sa kanilang kaibigan, hindi nila nakita. O, bigong-bigo sila, panoorin nyo. Ininspeksyon ng mga otoridad ang ilang ari-ariang iniugnay kay Senator De La Rosa pero bigo pa rin silang mahanap ang puganteng senador. Live mula sa Camp Crame nangungun sa balita si mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, ano mga lugar ang sinuyod ng mga otoridad? Jiggy, kabilang sa mga pinuntahan ng mga otoridad ang ancestral house ni Senador Bato de la Rosa. Tapos na ito ha. Tapos na ito. I think paulit-ulit na yung balita. Ang sa atin lang na magre-react tayo. Alam nyo sa totoo lang, sobra na talagang magulo itong bansang Pilipinas. At wala akong ibang pinagbibintangan dito kundi yung presidente natin sa Pilipinas. Kasi gusto niya talagang makuha itong si BP Sara na ma-impeach. Yan ang pinakauna nilang layunin. Kasi kapag ma-impeach yan si BP Sara, hindi na yan makakatakbo. Kasi si BP Sara yung sa totoo lang, threat talaga si BP Sara. Threat itong si BP Sara to the point na kapag mapresidente itong sa 2028, malalagot silang lahat. Alam naman natin na konektado silang lahat sa flood control. At anong sinabi ni BP Sara? Sabi niya, kapag siya ang mapresidente, hindi siya magre-revenge sa mga kalaban niya sa politika. Ang gagawin lang niya ay dapat managot yung mga nag-aabuso sa pera ng taong bayan. Sino naman yun? Yung mga talaga, yung nag-abuso sa flood control budget, di ba? So, takot sila kay BP Sara kasi nabanggit na ni Zaldico, okay? Na ito yun. Kasali pala si BBM, si Martin Romualdez, si Liza Marcos, at si Sandro Marcos basing sa kanyang statement, 'di ba? Si Zaldico. So dapat nabanggit man ni Zaldico 'yon, and Zaldico is credible because right hand man siya ni Martin Romualdez at that time, na speaker si Martin, talagang imbestigahan itong mga accusation, allegation ni Zaldico, 'di ba? Ang hirap lang dito is nasa posisyon pa si BBM. Si BBM po, inabuso niya ang kanyang power. Nilubos-lubos niya. Hanggat may power pa siya, hanggat presidente pa siya ng Pilipinas, gagawin niya ang lahat. Yun ang yun ang analysis ko dyan. Kasi kapag pagdating ng panahon, I hope lang na hindi matutuloy yung iniisip nilang term extension, yung mga tsa-tsa na yan. Kasi kung matutuloy yun, talagang durog na talaga yung Pilipinas. Dito, kapag umabot na yung time na bababa na sa pagiging presidente ito si BBM, that will be the time na yung susunod na maging presidente, makakuha tayo ng hustisya dito sa yung mga naglustay ng pera ng taong bayan. Okay? Ito. Total, itong si Erwin Tulfo, nagmamagaling, pakinggan natin ang kanyang kapalpakan dito sa interview niya sa dito sa On Point, dito sa Bilyonaryo. Okay? Akala mo kung sinong magaling Pakinggan natin. Senators, could even bigger confrontations lie ahead? Let's get on point with Senator Erwin Tulfo. Senator, good to see you again. Welcome to the show. Yes, Pinky, thank you for inviting me in your program. Thank you for your time, sir. Kayo ho ba nakapagpahinga na after Tuesday's walkout? Yeah, I had a wonderful sleep last night. Very, very good sleep. And then I had to wake up early this morning and exercise. You had a wonderful sleep because of what, sir? Any events? Did any of the events help in your sleep? No, it's just like we have to after the walkout, diba?
the minority went to the office of Senator Meigs, and we discussed there what are we going to do on Monday. So it's another day, we have to fight again. So we're anticipating they will bring the issue again to the floor on Monday. So, and Senator Minority Leader Soto said, magpahinga tayo ha, kailangan rested tayo. So Monday we anticipate na they will force it again. So of course we have to fight it. So to Sabi ni Senator Ping, meron daw kayong option A, B, C, D, E, na pag-usapan nyo na daw lahat yon, yung mga posibilidad. Yeah, there is. I cannot divulge it here, pero baka they will be able to prepare. Pero we do, the minority, we have options. Yeah. So, first reaction, sir, on the case filed against Senator Jinggoy, because you called it actually Tuesday. Sinabi mo nga, di ba? Bakit niyo minamadali ito? Is it because there is that concern or fear that some of our colleagues might land in jail? You said that. Because it was around, I think, 10 or 11 a.m. It was Ombudsman Remulla said that, like we're filing charges against 2 senators, law, and he was saying like warrants of arrest, things like that. So, and he even mentioned Senator Estrada, then Joel Villanueva. So I just sounded it off in the afternoon kasi the issue being brought, yung insertion, actually, is they're trying to insert Section 41C. Kasi 41B, Rule 14, Section 41B, clearly states there that lawmakers, senators can attend through teleconferencing, video conferencing sessions if there's a force majeure or national emergency. 41C, yung kay Senator Marcoleta, justifiable reason na pwede. So it's an addition. Bukod doon sa dalawa, so there's an addition. So we were surprised because it's not in our agenda. So we were caught flat-footed, like, what? Now we have to tackle it now. So lamang sila. Kami, well, they were only like 9 of us. Some kasi are in their office. So kailangan tumakbo si Sen Rafi, Sen Mig Subiri, kailan bumalik. Binilang namin, we're still lacking. Sila nasa 11 sila eh. Kami, 10 lang because Tito Lapid wasn't there. Senator Lapid asked permission na meron siyang very important meeting sa Pampanga, so he cannot come back. So siguro nakita nila, and I was so surprised. I go, wow, first time yata, lahat sila kompleto. And then, But Senator Cheese was not there. Wala po siya nun eh. exactly, so okay. ganun pa rin. So 11 sila. 11 sila. 10 kayo. Yes, the problem was, so, di ba, nagkaroon ng discussion, Senator Soto first, and then Senator Ping, Senator Pia, because they're trying to force that 41C na kailangan na talagang gawin. And then suddenly, Senator Cayetano said like, okay, let's just divide the House. Now, wait a minute, di ba? There's this violation of Section 136, di ba? Kailangan pag-usapan, i-file, etc., etc. To the point na I disagreed, I stood up, and I said like, why are we in a hurry, I mean, to pass this section or adopt this section or this rule? Could it be because 2 of our colleagues might land in jail over the weekend? Because that's what Ombudsman Remulla was saying, a warrant of arrest may come out soon against 2 of our colleagues. Hindi naman po talaga bulaga yun dahil sinabi naman talaga ni Ombudsman noong Tuesday yon. And in fact, he said, a case will be filed on Thursday dahil walang pasok ng Wednesday. Right, Yun right. po yung kanyang sinabi. Right. Kaya't nalaman niyo po yon. At of course, even those who saw the press conference of Nalaman Ombudsman. namin na ganun, pero yung pipilitin nila that day, that Wednesday afternoon, Tuesday. No, it's Wednesday. It happened on Wednesday. The walkout was Wednesday. Okay, sorry. So, hanggang Wednesday lang kami. Tama. Wednesday. So, what happened was, nagulat kami, di ba? So, teka muna, Pinky, I mean, kasamahan mo eh, di ba?
alam mo, I mean, napaka-stupid mo naman kung hindi mo mag-gets na pinipilit nila. First, nawala sila for 1 hour and a half. May caucus sila. Akala naman namin yung caucus nila is all about pagbibigay na naman ng committee chairmanship. Akala namin yung caucus nila is about impeachment. Ayun pala pagkatapos nila after 1 hour and a half, itong pag-uusapan namin. Yeah, and yun yung sinabi niyong pinamudmud. Kayo po naggamit nung Right. pinamudmud yung dokumento sa inyo. Exactly. Kaya nagulat kayo. But Senator Ping was saying, in spite of that, meron na kayong plano. One was either mag-walk out kayo, nagbilangan kayo eh. Nakita ninyo na mawawala ng quorum. And the second was, sabi ni Senator Ping, sabi niya, now it can be told, that may iwan si Senator Soto there, as naiwan na siya, at sinabi nga niyang call to adjourn. We can call up, pwede tayo magbilangan, hanap tayong quorum. Or the second was really, boboto din siya in favor of the resolution or the motion para pwede siyang mag-motion for reconsideration. On Monday. On Monday. That came up when Senator Mix came down. May kita mo sa video. Senator Mix was counting us. Like, Kita ko yun, tapos sir. nakita, and then he looked on the other side. So he was thinking like, then bumulong siya. If we walk out, there'll be no more quorum. So when I stood up, may plano na pala sila. So I was still talking. He was already making signs na, let's go, let's go. So patapos ko, let's go, let's go, let's go. Naglulukuhan na tayo rito. That's what he said. So we all packed up. He said also, paglabas niya, it's a travesty of our rules. Okay. Kasi hindi nyo kaya makipagdebate, so walk out. Sir, so sabi ni Senator Ping that a warrant of arrest likely could come out in 24 to 48 hours. That means could be Friday or Monday kay Senator Jinggoy Estrada if the Sandigan Bayan issues one. Let's look at the numbers. Pag-usapan po natin yung numero. Kasi right now, they are at 12 dahil wala po si Senator Bato. Kayo po ay 11. Pag magkaroon po ng warrant of arrest, 11 versus 11. What happens with an 11 versus 11, sir? Well, status quo. I mean, kasama yung Senate President, 11 lang sila. Kami 11. Para magkaroon ng movement, we just need one to movement sa chairmanship. But not the Senate presidency because in our rules, there should be 13. Kung wala kaming 13, there's only 12, then yung movement lang is from the Senate pro tempore and then the chairmanship of the various committees. Majority leader, pwede ho din yun. Yes. Kasama yun. Kasi boboto yun eh. Okay. We have to vote for the majority leader and pro tempore. There are two scenarios here because even the ombudsman said there could also be another case that will be filed and we are assuming this could be Senator Joel Villanueva, sir. Iwan po natin sa 11-11. Sabihin po natin, may lumipat. Do you honestly think, sir, at this stage, na dito sa 11, meron pang posibleng lumipat sa inyo? Yeah. You think so? Sa amin, going to them, Hindi, sila po from the nalilipat majority, sa inyo. going to the minority, I think so. Kasi nga, nagbibiroan kami, mga body language nila during Wednesday. May kita mo naman na some of them, some are quiet, one wasn't there. Si Senator Cheese yun, ako na po magsasabi, okay? One was quiet. I mean, napansin nila na dati daw bubbly yung tao na walking around, keeps on talking. And then the other one is like, well, listening lang. So, nakikita mo, actually, three people. So, nakikita nila na pwedeng kausapin. So, I really don't know. So, what's you don't think at this stage, sir, na may kaso na po si Senator Jinggoy, may posibleng kaso si Senator Joel that they will band together more strongly at kayo po, alam ko, sinabi ni Senator Ping, solid ho kayo? Yeah, well, that's what Ombudsman Remulla said, di ba? So warrants of arrest that will come out very, very soon. So, the 11, I'm 100% sure na walang lilipat sa 11 dito sa going to the majority. I Yung don't think kayo, so. yung SB 11, kumbaga. SB 11, no. Oo, solid yun. Yeah, Pero sa definitely. kabila, may nakikita kayong posibleng tatlo. Yeah, tatlo. Dun Pwedeng sa si- body language nila. So yung body language si Senator Loren, Could that's be, still a could be. likelihood. Senator Cheese?
Because Senator Lauren, she has a lot of friends. I mean, both sides naman eh. Barkada niya sila Senator Mig Migs. Zubiri, di ba? Very close siya dyan. Senator Win Gatchalian, Senator JV. Nakakausap niya yan, mga yan. And so is Chis Escudero. Senator Chis is a barkada of Senator JV and Senator Win. And my brother, Rafi, barkada niya yan. So let me ask you, sir, kung gustong lumipat ni Senator Cheese, accepted po siya sa inyo? Depende yan. I mean, we'll have to talk about it. Tapos yung senior members namin na nakakaalam dyan. I mean, sasama lang naman ako because I'm not very familiar yet at this point. I've been in the Senate only for less than a year. July pa ako mag-1 year. So, I really don't know. The decisions usually are left. We leave it to the senior members of the minority. What is your personal take on that, though? What? About... If Senator Cheese, let's say, hypothetically decides to move to the minority? Probably he has a very good reason. Very good reason to join the minority. Siguro, baka may makikita siya na he believes what we believe in. Diba? We'll need to take a very short break. We'll continue our discussion with Senator... Yan, no? So, alam nyo naman na yung ibang mga senador dyan ay hindi po prinsipyo ang kanilang sinusunod. Yung iba dyan, tinatakot. Okay? Anong tawag doon? Nafo-force silang sumali sa minority o sa majority. Let us say, minority na lang eh. Nafo-force silang mapunta sa minority kasi tama nga yung sinabi ni Manang Aimee na tinatakot eh. Kung hindi ka lilipat, kakasuhan ka. Like sa nangyari kay Jinggoy Estrada. Kinasuhan nila kaagad. Di ba? Example lang yon ni Senator Aimee na naging tama naman. Di ba? So, yung iba pinili na peaceful na lang. Sasama na lang ako rito sa minority para hindi ako makasuhan at manahimik na lang ako. Kasi yung iba rin yan, mga pamilya rin ng mga senador eh, a-advisean ka ng pamilya mo na, sige, sumunod ka na lang, wag ka na lang sumunod sa prinsipyo mo. Kasi ang gulo na ng buhay natin, ganun ba? Hindi nila kaya yung magulong buhay. Pero itong sina Marcoleta, Robin Padilla, Senator Bato, sinunod pa rin nila ang kanilang prinsipyo kahit alam nila na magiging mahirap po ang kakalabanin nila at magiging mangyari sa kanila na mga possibilities na magiging gulo yung buhay nila. Okay? I-forward natin ito kasi taas pa ito eh. Forward natin. Yan. Or saka national emergency. Anong other reason? Gusto mo rinig. Gusto mo marinig. Ngayon, kung meron silang maganda explanation, ito yung ika nga na justifiable reason. Pero other than those two na force majeure at saka ano pang reason? Siguro... Sick? Sick ka? Kaya kailangan mong pagaling, magpahinga ka, di ba? Ano reason? Siguro gamitin natin yung post ni Senator Robin Padilla, for example. Mahaba po yun. Sinasabi niya na ayaw namang hindi pumasok, di ba, ni Senator Bato. At saka kailangan let him do his job, sabi niya. Sa dami-dami ng mga bumoto sa kanya. At meron din siyang post ito, mamaya naman natin pag-usapan yan, yung sa force majeure. Dito muna tayo doon sa, napipilitan lang naman siya hindi pumasok, sabi niya, kasi nga, may warrant siya eh. Ang problema doon, wala yun doon sa rules namin eh. I keep on looking at it kanina, Section 41B. Wala eh. Papasok siguro sa 41C, yung pinipilit nila na justifiable reason. Pero I wanna hear, kaya gusto ko marinig eh. Kung ano yung justifiable Anong reason? justifiable reason? Kasi very vague yun eh. Justifiable reason, could it be may sakit? Kung may sakit ka, dapat absent ka, di ba? Magpahinga ka so that you can come back to work. Paano pagka dahil sabihin natin political persecution dahil may standing warrant of arrest at sa kasalukuyan ay kailangan pa siyang mag-seek ng legal unfair. remedies? Alam mo, sabi ng kabilang kampo, bakit si Laila de Lima nung panahon na ganito? Hindi natuloy yun eh. It did not happen. It did not. Tapos,
pwede nga dapat invoke ni Congresswoman De Lima, Senator De Lima before, teka mo, pandemic national emergency. Pero hindi siya pinayagan. Let's clear that out because clear that up rather dahil ang hiniling noon ni Senator Laila makapag-participate dahil nakakulong po siya, she acknowledged and then, surrendered. Take note, hindi nila binago yung rules to accommodate her. To accommodate her request, hindi nila binago Okay. yung rules. Di ba? And just for the record, hindi ho siya pinayagan kahit na Exactly. po pandemic yun. Exactly. Let's Kaya just nga, let's just clear this that fake news going around, niloloko yung tao na, what about Laila De Lima, di ba? Na panahon na, kung tutuusin po pwede, kasi it was during pandemic, di ba? Pasok National po yun. emergency. Siyempre, may mga ika nga Diyos noon na ayaw talaga sa kanya, galit sa kanya. Kaya hindi siya pinayagan. Let's take the case of Senator Jinggoy. Sabihin po natin ma-arrest siya. Same case as Senator Laila. Siya po ay submits to the law. Makukulong po siya. In a situation like that, would that be a justifiable reason for you? Kung siguro kung pandemic, kung national emergency. Pero right now, Hindi po. there's no emergency, di ba? Okay. Wala namang force majeure right now. Alright. Nakakulong lang. Siguro, kailangan talaga namin baguhin ang rules. Sama na natin na pag nakakulong ka, let's be honest, di ba? Huwag na yung paligoy-ligoy na justifiable reason. Is being in prison justifiable reason? Kasalanan ba ng Senado na makukulong ka? Kasalanan ba ng tao na bumoto sa iyo na you will go to jail? Na kaya hindi ka maka-attend. So, para maka-attend ka, ma-represent mo yung constituents mo, kailangan i-exempt ka. Ito nga yung sabi, may netizen sa Facebook ko said, paano naman po yung mga PDLs sa BGMP, sa NBP? Wala silang access sa internet, sa computer, cellphone. Ngayon, kung may senador doon, exempted siya Special ka. sa rules. Kakahiya naman, di ba? So dapat pantay-pantay. Force majeure, sir. Robin Padilla, again, Senator Robin Padilla was saying that now let's pose that war, gera, digmaan sa gitnang silangan na nagre-resulta na ng terorismo sa iba't ibang parte ng mundo. Ang napipuntong pagkadawit ng Pilipinas sa China-Taiwan conflict, hindi po ba ito force majeure? Sabi nung kaibigan ko on the way here, kasama ko kanina, sabi niya, kailangan siguro ipaliwanag mo kay Senator Robin. Senator Robin is a friend of mine. Sabi niya, paliwanag mo nga kay Senator Robin na yung force majeure sinasabi kung apektado tayo. Hindi naman tayo apektado. Yung sinasabi niya Middle East, hindi pa naman tayo binobomba rito ng Iran at hindi naman umaabot dito missile. Yung sa Taiwan, wala pa namang gera. Force majeure, kung dito sa atin nagkagera, nabomba na yan, inatake, pinasabog ng terorista ang Senate, then that's force majeure. Kung calamity, earthquake, nawasak talaga ang Senado, di ba? Or hindi ka na makatawid, hindi ka na makapasok, nasira lahat ng kalsada, and that's force majeure because of natural disaster. Pero kung sasabihin niya, gera doon sa Middle East, sabi nga nung kaibigan ko, pakisabi na gera sa Middle East, hindi naman tayo apektado dito, that's not force majeure. Force majeure doon. Hindi tayo apektado eh. So, yun siguro dapat i-clear. Pero meron pa rin po siyang sinabi na baha, lindol, bagyo o malubhang lagay ng panahon, etc. Malinaw naman po, bagyo, baha, lindol, gera, terorismo at ayon sa pandaigdigang babala, paparating ang matinding La Nina sa matinding El Nino. What about that? I don't know. Nakakahiya lang naman, Pinky. Let me just reiterate na lahat pumapasok, may bagyo, may baha. Normal occurrence na yan. Every rainy season, may baha tayo, may bagyo. Pero pumapasok ang mga tao, di ba? Kailan pumasok. Except na lang talaga pag lubog na yung buong city, sa Quezon City o Manila, na i-declare ng local government unit. Pero pag hindi naman tuloy ang pasok, di ba? At saka kinakancel na talaga. Pero para doon sa isang tao na i-accommodate mo dahil
You claim it force majeure, baha, at saka El Nino, La Nina. This just doesn't work here. No, our farmers still plow the fields kahit na umuulan, kahit na may tag-araw. Fishermen, they go out in the Kahit seas. na may parating na bagyo, sir, Exactly. nire-risk nila yung kanilang buhay. Yeah. Kaya, sabi nga sa friend ko, hayaan mo, bibigay ko sa iyo yung Facebook page ni Senator Robin. Ikaw na mag-comment doon. Maraming examples that can actually be said. Dahil sinabi nyo nga kahit yung mga teacher at mag-aaral, hindi ho ba? Wala ngang mga tulay paminsan-minsan. Naglalakas loob sila tumawid sa mga ilog, etc. Buwis buhay nga mga bridge, hanging bridge, buwis buhay din po yun para lang makapasok Right. ang mga kababayan natin at mga miyembro Let's just put it this way, Ms. Pinky. Naman nagagaling yung sweldo ng nasa gobyerno, yung sweldo namin. Di po ba sa pribadong sektor, the people are paying our taxes from you? From this cameraman, floor directors here, makeup artists, everybody, di ba? You all contribute to pay the salaries of government officials. What does it make you? It makes you our employers. You are our employers. You're accountable to us. Exactly. We are the employees. And you voted for us. What does it make you? Then you are our bosses. Kayo ang boss namin. Meron bang boss? Hilas naman sa'yo, ikaw yung boss namin. Na hindi mo nyo nga matumbok-tumbok yung mastermind sa flood control kasi takot kayo. Ang totoong boss ninyo si Martin Romualdez. Ang totoong boss ninyo si Bongbong Marcos. Hilas ka, Erwin Tulfo, kung magkapagsabi ka ng ganyan. Iba yung sinasabi mo sa mga ginagawa mo, Erwin Tulfo. Na meron bang boss na nagkandakuba na dyan, nakabitin dahil nagpipintura, nagpupukpuk, kailangan pumasok bagyo. Tapos yung empleyado mo, yung pinapasweldohan mo, nasa bahay, nag-i-internet. Well, why didn't, if dahil napag-uusapan na rin po yan, isama ko na rin po ito, yung 6 months na wala po si Senator Bato prior to that, what happened in the Senate May 11. Do you think it's about time, sir, that you write, there is a motion? Yun siguro, I would agree na we definitely, after all this, I will really have to stand up or I will have to... natin yan si Senator Bato. Papasok naman talaga yan si Senator Bato kung hindi yan ginigipit ng administrasyon. Swerte ka lang, Erwin Tulfo, kasi hindi ikaw ang napagtripan ng administrasyon. But anyway, ayan na guys ha. Libre kayong mag-comment, mag-react dito sa issue na ito. Anong masasabi nyo sa mga opinion ni Tulfo? Alam naman na mga Tulfo, hindi na yan dapat iboto sa susunod na eleksyon eh. Paki-like na lang, paki-share, at sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo, no? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!